Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Wednesday po, kaagapay. Kamusta na po kayo? Nawa nasa maayos po kayong kalagayan. Ay siguro po marami sa inyo ay naghahanda sa pagpasok sa trabaho o naghahanda po ng baon para sa mga anak na papasok naman po sa eskwelahan. Ano man po ang inyong kalagayan, ay kasama po ninyo kami at sama-sama po tayong ma-encourage naman sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. At ngayong araw po ng Miyerkules, ako po ang inyong makakasama, Pastor John Castillo. Dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang hardin ng panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari, relax muna, bitawan po ninyo anuman pong bigat na inyo pong dala-dala. Samahan nyo na po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po at maraming salamat sa katapatan nyo, kabutihan nyo sa amin kay Kristo Jesus. Sa araw na ito, paintulutan nyo po kami, O Diyos, na itagubilin sa inyo ang lahat ng mga haharapin at gagawin namin sa araw na ito. At umaasa kami kayo magbibigay ng kalakasan, ng talino't gabay sa amin upang magawa po namin ang inyong kalooban. Kayo'y malugod sa amin at kami po ay maging blessing sa iba. Pagpalain niyo po ngayon ang aming time to study your word, to reflect upon it, maging Panginoon ang panalangin maya-maya para din po sa aming mga kaagapay. Salamat sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Ito ay aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Hello po sa mga kaagapay natin na naririto sa Pilipinas at hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa ring samahan po tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po at proteksyon ng ating Diyos sa inyo saan man po kayo naroroon. Tayo po ay darako na sa ating devotions ngayong umaga. Ito po ay matutunghayan sa Judges chapter 11 verses 30 to 31. Ano po? Babasahin ko po mula po sa Biblia ang ilang mga talata para lalo nating maunawaan ang ating pagninilay-nilayan. Judges po, umpisahan po natin, chapter
11 and verse 1 po muna tayo hanggang verse 11. Nasusulat po rito sa Judges 11 verse 1. Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. And worthless fellows collected around Jephthah and went out with him. After a time, the Ammonites made war against Israel. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our leader, that we may fight against the Ammonites." But Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and drive me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned to you now, that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead." Jephthah said to the elders of Gilead, "If you bring me home again to fight against the Ammonites, and the Lord gives them over to me, I will be your head." And the elders of the Gilead said to Jephthah, "The Lord will be witness between us, if we do not say as you say." So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and leader over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord at Mizpah. Tuloy po natin, Judges 11, dito naman po sa verse 29. Nasusulat po rito, "Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed on to Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead he passed on to the Ammonites." Verse 30, yung mga talata na po natin, 31, "And Jephthah made a vow to the Lord and said, 'If you will give the Ammonites into my hands, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for the burnt offering.'" Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kaagapay, again, ito po ay Book of Judges. Nagkaroon po ng krisis na naman ng bansang Israel. At ang ginamit po niyang deliverer o judge ay si Jephthah. Alam po natin, ang kwento ni Jephthah ay is a son of a prostitute, kaya na-etsapera siya, tinakwil siya, at siya po ay pinalayas kung tutuusin, hindi na kinilala. Pero dumating ang panahon na kinailangan ng tulong niya, no? Dahil magaling siya makipaglaban, ginawa siyang head at talagang ginusto na rin po niya. But the thing here is this, siya nga po ay ginamit ng Panginoon, nagkaroon po ng deliverance ang Israel during his time as judge. Sa verses 29 and 30 and 31, makikita po natin si Jephthah po ay talagang pinuspos ng Diyos ng banal na espiritu. He was actually empowered for that call. Yun nga lang, mapapansin natin, pagharap po niya doon sa labanan, bago siya humarap, nakipag-usap siya sa Diyos. At talagang seryosong usapan, nagkaroon siya ng parang panata a vow. Sabi niya, kung ako'y talagang pagtatagumpayin mo, at pagtapos ng tagumpay, pag-uwi ko,
Nangako siya sa Diyos. Yung unang sasalubong sa akin, sa aking tagumpay, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Ito, if you try to take a look at it, si Jephthah to, hindi nag-isip ng maayos. At he made a statement, a promise. Hindi niya prinases ng maayos. Una sa lahat, pagka iniisip nila, bakit siya nagsalita ng ganon? Naghingi siya, parang nakipag-usap siya sa Diyos. Humingi ng kondisyon, ako yung pagtagumpayin. At ibibigay ko to sa iyo. Yung unang sasalubong sa akin. Mga kaibigan, mga kaagapay, hindi na kailangan yun. Dapat. Kasi tinawag siya ng Panginoon. Sapat na ang Panginoon na pangakuan siya, siya'y gagamitin. Ang Panginoon ang magbibigay ng tapang, ng lakas at tagumpay sa kanya. Pero somehow he did not trust in God. He trusted in himself. And, he really wanted the success personally. So, pumasok siya sa level na nagtiwala siya sa sarili niya, nakipag-deal siya sa Diyos at nang dami po nagsasabi na, you do not go into that to manipulate God, no? Tayo, siyempre, nauuso po sa atin mga kapatid yung pag nanalangin tayo, may pinapangako tayo sa Diyos. Pag sagutin ang prayer natin, itong gagawin natin. Marami sa atin ganun mang pagka nanalangin. Parang, ang Diyos pa hindi mabuti? Hindi ba siya mabait? Hindi ba siya mapagkakatiwalaan? Kailangan ka bang makipag-deal? Somehow, nininegosyo mo, minamanipula mo? Hindi po dapat ganon. Kung tayo nga manalangin, hindi sa ating sariling merit, nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Our access to God, our privilege to be heard by God and to be loved by God, and our prayers to be answered, all in the name of Jesus. The grace of Jesus is sufficient. So, una sa lahat, we have to go to God in the name of Jesus. Wala tayong pwedeng gawin, ipangako sa Diyos para malugod sa atin ng Diyos. Hindi po yun. Okay? If ever we love Him, it is because He first loved us. Everything is by grace. Okay? Ganun din po kay Jephthah. The Spirit already empowered him at pagtatagumpayin siya. Pero he went into that deal. So, ano po yung pwede nating makitang leksyon dito, kaagapay? Una, yung ating mga pinapasok, mga pasya, mga desisyon. Ang ating kahinaan, pagkakamali, marami tayong mga ginagawa, hindi natin iniisip ng maayos. Hindi natin iniisip ng mabuti. Ito nga kay Jephthah, nung pinangako niya, kung ako'y pagtagumpayin mo ang unang lalabas sa bahay na babati sa akin, bigay ko sa iyo. Nung nagtagumpay siya, yung unang lumabas, yung mahal niyang anak na babae. mahal. Iyak siya. Doon niya na-realize, ano yung sinabi ko, anong ginawa ko. But he has to keep the vow, di ba? And somehow, of course, this is for the Lord. But the thing here, it reveals na that was a wrong move. Na kailangan talagang pag-pray natin, pag-isipan natin maayos ang ating mga pasya, ang ating mga pangako sa Diyos. Let it be true. And the other lesson here, hindi lamang tayo, kundi yung iba na biglang nagbibitaw ng salita, may sinasabi, may sinusulat, lalo na sa panahon natin ng social media. Huwag tayo basta-basta magpapapaniwala. Tinatawag na fact check. Kasi buhay ang dyablo and he's the father of lies. And sa buhay na ito, okay, ang social media, ang internet, hindi lang puno ng katotohanan, punong-puno rin po ng kasinungalingan. At napakahirap kung magmamadali ka
at ikay hindi maingat, madali kang mabiktima, madali kang magamit, madali kang maloko ng kasinungalingan. So be very, very careful. Tayo mga Diyos, we need to do right. Okay, so whatever we say, whatever we also receive and believe, we should check, tama ba ito? Nakakabuti ba ito? Okay, sa Diyos ba ito? At marami pang iba. Okay, may the Lord bless us in this area in our lives. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming buhay, na sa aming mga pagpili, mga pagpapasya, mga desisyon, mga sinusulat, sinasabi, Lord, may we be careful and know what we're going to say and know its effects, at ito'y handa kami talagang panindigan na ito'y para sa inyo, ito'y totoo, tama. And protect us also, Lord God, sa mga kasinungalingan. Lalo na sa social media, yung mga nakakalap, naririnig naming mga bali-balita, kung ano-anong mga sinasabi, cause us to be fair, to be careful, to double-check at siguruhin na totoong naririnig namin, tama ang naririnig namin, at hindi mali at hindi kasinungalingan. Free us, Lord, from lies, and give us the necessary yung discernment, O Diyos, na kailangan namin. Dahil kami bilang inyong mga anak, kailangan namin malaman ang totoo para makapag-isip kami ng tama, makapagpasya, umaksyon at magkaroon ng reaksyon na tama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Sa ating pagpapatuloy, mga kaagapay, tayo po'y mananalangin para sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ngayon, patuloy naming inilalapit ang aming mga mahal na anak, ang kabataan po ng bayang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na sila rin ay inyong pong kasangkapanin for your honor and glory. Ang mga panahon po ay magulo. Nariyan po ang pagsisinungaling, panloloko, at kasamaan na puno po ng deception dahil akala mo tama, yung pala mali, at nabibiktima po ang aming mga anak. Dalangin namin that the youth will grow up with a discerning heart, with a discerning mind. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang sanayin sa katwiran, sa katotohanan, sa inyong mga salita. Dalangin namin that they'll keep on studying so as to know the truth, the biblical truth, the biblical principles sa buhay nila. And as they grow up, Lord, turuan niyo silang magproseso, mag-isip ng maayos, anumang mababasa, marinig, makikita. Huwag sila basta mapapaniwala. Cause them, Lord, to really scrutinize, alamin, suriin, kung ito ba'y tama o mali, ito ba'y alinsunod sa inyong mga salita o hindi. Ito ba'y kalugod-lugod sa inyo o hindi? At nagbibigay kaluwalhatian sa inyo, hindi. Lord, cause our youth to be pro-God, O God. Raise them as a God-fearing generation. Bless them in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo ngayon po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ang ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin, mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat sa ministeryo ng 702 na patuloy nakakapanalangin para sa mga requests, kahilingan ng aming mga kaagapay.
Patuloy naming nilalapit po si Candice Wayne for fast recovery. Naway siya'y lalong lumusog, and thank you, cancer-free na po siya. Dalangin din po namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan para po kay Kenneth Rosquillo, O Diyos. Para kay Nognog, ang kagalingang espiritual at kalakasang pangangatawan. Complete healing din po, cardio healing for Rainier de la Peña. Full recovery sa karamdaman, si Eileen Galang, at healing din po sa gout, itong request ni Francis. Maging Panginoon kay Evangeline, good health and strength sa bawat araw. Dalangin po namin ang kalakasang pisikal na pangangatawan para kay Marie Santos. Maging Panginoon, kalusugan sa kapatid naman ni Geraldine Cruz. Dalangin namin ang lubos na kagalingan pa rin para kay Sister Mayet Dupale. At kagalingan para kay Pastor Robert Aguilar. Panginoon, patuloy kong inilalapit probisyon, pinansyal para sa pamilya ni Edna, para din kay Gladys Alfonso, ang kanyang anak, for financial and material blessings, O God. Inilalapit namin, Panginoong Diyos, ang buong pamilya na patuloy silang maglingkod sa inyo, pamilya po ni LV Julian. Ang San Juan at Dolina family, Lord, proteksyon din po at gabay sa pang-araw-araw. Dalangin po namin ang kaligtasan ng Cipriano family, maging Panginoong personal na kahilingan ni Ricky na maayos po ang problema sa kanilang mag-asawa. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Marilu Domasig, O Diyos. Magandang kalusugan at pinansyal na pagpapala sa kanyang pamilya. Gayon din po, O Diyos, ang kahilingan ni Elsa Sapitan para po kay Abi na patuloy na lumaguraw sa kanyang pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang prayer request ni Carmel Garcia, proteksyon sa bawat araw, maging kay Sister Mila Pascua, proteksyon sa buong pamilya. Maging, Panginoon, sa kahilingan ni Timothy Visconde, pag-iingat sa kanyang bagong work sa Dubai. Lord, salamat at patuloy kong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church, ang Fairview Baptist Academy Ministry sa mga bata sa kanilang mga magulang. Continue to strengthen ang faculty and staff. Maging Panginoon yung gawain mga kapatiran din po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya, O Diyos, Bible Church. Maraming salamat. Ito po'y aming panalangin sa matamis at mabiyayang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. May harding mapananalangin. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa susunod na Hardin ng Panalangin sa Huwebes, makakasama po sa biyaya ng Diyos ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.